All valves of sunken MT Terra Nova in Bataan have been sealed. The Philippine Coast Guard, though, says they will need 2 more weeks before conducting siphoning operations. The seals need to be replaced with metal caps, which would take a week to manufacture and another week to install. Personnel from the U.S. Coast Guard and National Oceanic Atmospheric Administration are set to assist in the operations. So yan ang ating update dito nga din sa mga oil spills, and of course mayroon din tayong binabantayan yung isa pa na apparently yung isa yung Mirola. Yes, yun yung supposedly parang colorum kung tawagin, yung kasi may tumakas sila sa PCG. Yung may missing owner, supposedly. Kaya ko nahanap na nila. Ang ano daw nun, nahuli sila ng NBI before. Yes, kasi this is not the first time. Yes, and kaya nga ang question doon, bakit sila nakapaglayag pa rin kung nahuli na sila before? Hindi, kasi parang ang alam nila is black market trading ata daw sila for fuel. So usually, nagsasmuggle sila. Yeah, and then they leave from ports that are not recognized from ng Coast Guard or nakabantay ang marina. Di ba? Yun ang nagiging... but they have to look for the owner daw because they could ask the owner, saan kayo nanggagaling? I mean, port of origin niya. Meron na silang information about who's the owner. Ayun na, hinahanap na lang nila. Cooperation na lang dun sa owner. At saka syempre... Kung colorum yan, di magko-cooperate yan. At saka bakit nga sila nakapaglayag pa kung sila ay nahuli na ng umpisa. Alamin natin kung bakit. Yun. Apparently, ito palang Mirola na to ay mas nauna tong kumbaga sumadsad doon sa area, July 23 as compared dito sa Terra Nova. Abandoned ship kasi ang ginawa dyan Syempre, kasagsagan ng bagyo ng mga nakaraang araw. So, hindi agad na i-report sa PCG yung nangyari. Siyempre, hindi nila i-report yan. Guilty sila . So, abandoned ship, nung nagkaroon ng bagyo, iniwan nila, na-discover through drone. Oo, but going back to MT Terra Nova, akala naman natin kaagad-agad nilang masasiphon yung mga oil, no? So, ang dami palang mga procedures pa dyan. And sinabi nga dito, it would take them 2 weeks pa para talaga maisagawa yung siphoning operation nila. Dahil eto sa ngayon, ang mga ginagawa nila, yung pagsiseal lamang ng mga valves para hindi nga magtuloy-tuloy yung pag-leak. Sa depth kasi ng pagkalubog ng Terra Nova, they have to siphon yung part na medyong nasa upper portion. Right. Para to release weight from the ship. Aangat yung ship ng konti. Pag umangat yung ship, i-force nila to mas mababaw so that pag in-access ng divers, hindi na mahirap. Kasi nahihirapan ng divers pag malalim at nagsasiphon sila . And then before pa they seal everything, they have to take out the oil kasi useless daw ang sealing habang may oil na tumatagas because yung parang yung pinagtatakip nila, hindi fully nagko-cover or nagbabind sa metal. Tsaka importante din dun sa area naman ng Cavite, meron na dun fishing ban if I'm not mistaken, kung if that's the term, na kasi may mga samples na, tsaka even yung mga residente doon at tsaka yung mga mangingisda, nakakaamoy na sila ng gas. Yes. 'Di ba? So, kaya nga sinasabi nila yung DSWD are already preparing for livelihood assistance sa mga apektuhan. Kasi dahil lagi natin pinag-uusapan main source of livelihood yan . This is no joke, 'di ba? Dahil napakalaki ng mga maapektuhan dito sa oil spill na to. And we will continue to update ang ating mga kapatid regarding this.